Tinapos ni Trump ang kalokohan ng Iran, suportado ng NATO sa Turkey at pinutol ang konsesyon sa pagbebenta ng langis ng Iran. Matindi ang ginagawang pagganti ng Estados Unidos sa pag-atake ng Iran sa mga barko sa kipot ng Hormuz. Lumabas ang desisyon nitong Martes, ikapito ng Hulyo 2026 sa parehong araw na dumating si Donald Trump sa Ankara para sa tuktukan ng NATO. Tinanggap siya ni Recep Tayyip Erdogan. May pulang alpombra, guwardiya ng karanghalan at kakaibang atmosfera kumpara sa karaniwang malamig at awkward na pagkikita sa elite ng Europa. Maraming salamat. Kailangan kumuha ng 3 tao. So beautiful. Thank you very much. Thank you. Nakakatuwang makita. Nice to see you. Nice to see you. Welcome, Mr. President, the ambassador. Sinubukan ng Iran ang pasensya ng Amerika sa pinakasensitibong ruta ng enerhiya sa planeta. Tinatarget ang mga komersyal na barko sa alternatibong bahagi ng kipot. Tinamaan ng bulsa ng rehimen. Binawi ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos ang pangkalahatang lisensya na nagpapaintulot sa produksyon, paghahatid at pagbebenta ng langis ng Iran. Samantala, si Mark Rutte, pinuno ng OTAN, ay nagpapakitang gilas kay Trump sa pagtatanggol ng mas mataas na gastos sa militar, pagbili ng kagamitan at pinalakas na depensa. Sa Ankara, naging konkretong pressure ng paniningil ni Trump sa mga kaalyado at kalaban. Bakit nanggulo ang Iran? Paano tumugon si Trump? Hanggang saan susuportang OTAN? Ikukwento ko sa iyo lahat ng yan. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe na dahil araw-araw may ganitong video dito. Binawi ng gobyerno ng Estados Unidos ang lisensyang nagbibigay ng puwang sa ekonomiya ng Iran matapos ang mga bagong pag-atake sa mga oil tanker sa kipot ng Hormuz. Ang lisensya ay ginawa para mapawi ang tensyon at mapanatili ang negosasyon, ngunit pinili ng Tehran na subukan ang lakas nila sa dagat. 3 barko ang natamaan ng mga projectile ayon sa ahensiyang pandagat ng Britanya na binanggit ng Associated Press. Isa rito may kargang liquefied natural gas ay nasunog malapit sa makina. 2 lang ang bahagyang nasira at nagpatuloy sa biyahe, walang naitalang nasugatan. Malinaw ang mensahe ng Iran. Gusto nilang kontrolin gamit ang takot ang rutang dinaraanan ng malaking bahagi ng enerhiya sa mundo. Hindi tinuring ng Washington na aksidente ang insidente. Nagmulang tugon sa kagawaran ng Tesorong Amerikano nang bawi nilang pahintulot para sa pagbebenta ng langis ng Iran. Sa praktika, inalis ni Trump sa rehimen ang isa sa pinakamahalagang konsesyon na nasa mesa. Simple lang ang mensahe. Walang kasunduang pang-ekonomiya para sa mga gumagamit ng negosasyon bilang panakip at ang langis. Ang langis ang haligi ng rehimen ng Iran. Kapag naghihigpit ang Estados Unidos doon, naapektuhan ng eliteng politikal, mga komandanteng militar, tagapondo ng milisya at makinarya ng impluensya sa reyon. Mahalaga ang timing. Si Trump ay nasa Ankara, Turkey para sa summit ng NATO habang sinusubukan ng Iran na ipakita ang lakas sa Najaf, Iraq sa panahon ng mga seremonyang kaugnay ng libing ni Ali Khamenei. Ang presensya ni Masoud Pezeshkian ng mga tauhang militar at ng mga autoridad ng Iran kasama ng mga lider ng Iraq ay nagpakita na sinusubukan pa rin ng Tehran na ibenta ang imahe ng pamumuno sa reyon. Pero ang imaheng yon ay sumalpok sa realidad. Isang rehime na nagpapakitang gilas sa lansangan pero nawawala ang pwesto kapag sinara ng Washington ang gripo ng ekonomiya. Sentral dito ang Turkey. Dumating si Trump sa Ankara na may dalang politikal na kilos na napansin ng lahat. Kasama si Erdogan, binanggit niya ang espesyal na ugnayan, pinuri ang katapatan ng Turkey at binuksan ang posibilidad ng pag-usapan ang bentahan ng F-35 fighter jet sa Turkey. Matagal nang nakabinbin ang usaping ito dahil sa pagbili ng Turkey ng mga sistemang pandepensa mula Russia. Mahalaga ang tagpong ito dahil makikita kung paano pinipili ni Trump kung saan gagamitin ang kanyang political capital sa alyansa. Imbes na sundin ang lumang aksis ng Brussels at Paris, mas komportable siya sa Ankara, kung saan mas direkta, estratehiko at hindi masyadong puno ng pagpapakitang Europeo ang usapan. Lumakas si Erdogan. Naging punong abala ang Turkey ng NATO Summit noong Hulyo 7-8, tinanggap ang mga lider ng 32 bansa at inilagay ang Ankara sa sentro ng usapan sa depensa, Ukraine, gitnang silangan at industriya ng militar.
Tinawag ni pangalawang Pangulo ng Turkey, Sevim Yilmaz, ang papupulong na makasaysayang pagtitipon para sa pagpigil at katatagan. Sa politika, pinatunayan ng Turkey na hindi ito basta tagapanood lang. Isa itong tulay, base, hangganan, industriya at may impluensya. Para kay Trump, mahalaga ito dahil hindi masasolusyonan ng krisis sa Iran ng mga talumpati sa Washington. Sinubunan ng NATO na muling ihanay ang sarili nito kaugnay kay Trump. Sinabi ni Mark Rutte na tama ang paggasto sa depensa at itinulak niya ang alyansa na maging vitrina ng mga bagong proyektong militar at mga kontrata nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Mark Rutte sa Washington Post kahapon. Sinulat niya bukas ang panipi, ang NATO 3.0 ay umusbong at bumibili mula sa mga Amerikano. Ang alyansa na masyadong umasa sa lakas ng Estados Unidos ay bumubuo na ngayon ng sarili nitong lakas at bumibili rin mula sa mga Amerikano. Tumutukoy ito sa bentahan ng kagamitang militar. Ito kasama ng mga pahayag ni Pangulong Trump na yon ay tila nagpapahiwatig ng mas positibong tono para sa alyansa. Alyansa ng NATO habang sila ay nagtitipon sa Turkey. Sumasang-ayon ka ba dito? Matagal nang ipinaglalaban ni Trump na dapat hatiin ng Europa ng mas maayos sa mga responsibilidad kasama ang mga kaalyado sa NATO sa pamamagitan ng mas malaking paggasta sa depensa. Hindi na lang reklamo sa kampanya ang panawagan ni Trump para sa mas malaking pamumuhunan. Opisyal na itong agenda. Alam ng alyansa na umaasa ito sa Amerika, ngunit batid din itong tapos na ang panahong kunti lang ang gastos ng Europa habang umaasa ng proteksyon mula Washington. Iyan mismo ang ikinaiilang ng Europa. Matagal nang naningil si Trump at binatikos, pero mayon mismong NATO na ang nagpapatunay na tama siya sa paghingi ng mas malaking pananagutan. May epekto rin ito sa gitnang silangan. Sumugal ang Iran sa pagsubok sa rutang Hormuz habang sinusubukang muling makiisa sa mga kasunduang panrehiyon sa seguridad at ekonomiya. Hindi dapat gawing gantimpala ang integrasyon sa pananakot. Kung nais ng Teheran maging bahagi ng bagong kaayusang panrehiyon, dapat nitong itigil ang pagiging armadong amo ng kipot. Ang pag-atake sa mga barko para pilitin ang mundo na gamitin ang rutang gusto ng rehimen ay hindi diplomasya kundi pamimilit. Dito papasok ang desisyon ng Amerika dahil hindi nagbigay ng mahabang talumpati si Trump. Tumugon siya sa pagtanggal ng isang konkretong bentahe at lumalabas din ang Israel sa regional na kalkulasyon. May diskusyon sa bagong estruktura sa gitnang silangan at may nagsusulong na isama ang Iran para mabawasan ang kaguluhan. Ngunit may malinaw na panganib sa ganitong pananaw. Palitan ng pagkakabukod ng Iran ng pagkakabukod ng Israel. Hindi nito dinadala ang kapayapaan, kundi binabago lang ang target na bansa ng presyon. Isang regional na kaayusan na pumapabor sa Teheran matapos ang mga pag-atake sa dagat at itinataboy ang Israel ay baluktot. Ang daan sa katatagan ay pagpigil sa paggamit ng milisya, langis at rutang pandagat bilang sandatang pampolitika. Pinapalakas ng pagkilos ng Iran sa Najaf ang puntong ito. Dinala ng rehimen ang kanilang mga leader sa politika at militar upang maglakad na magkasama sa Iraq bilang pagtatangkang ipakita ang pagkakaisa matapos ang mga pagkalugi sa loob at palabas na presyon. Numabas si Pezeshkian bilang presidente, nagpakita rin ng mga personalidad mula sa militar at si Ministrong Panlabas na si Abbas Araghchi ay naghangad din ng puwang sa eksena. Ang larawan ay para sa lokal na madla at sa mga kaalyado sa reyon. Ngunit sa labas ng Iran, kitang sinusubukan ng rehimen na magpakitang matatag kahit muling pinipressure ng Amerika ang kanilang pangunahing pinagkuunan ng pera. Ipinakita na reaksyon ng merkado na hindi maliit ang naging desisyon. Ang naging desisyon ay hindi maliit. Ang pagdating ni Giorgia Meloni sa hapunan ng summit sa Ankara. Ang punong ministro ng Italia ang huling dumating sa hapunan. Yumas. Mas naging kapansin-pansin ang tagpong yun dahil kay Trump, sa mga alitan niya sa mga kaalyadong Europeo at dahil nabanggit ang Italia sa reklamo ng Amerika sa kulang na tulong sa mahalagang oras.
Gayunpaman, si Meloni pa rin ang isa sa mga leader ng Europa na may pinakamalakas na ugnayang politikal kay Trump. Ipinakita sa Ankara ang Europa sa pagpupulong na itinakda na ng tono ng Washington. Lumitaw din ang China bilang babala sa araw na iyon. Hindi man sentro ng krisis pampulitika, bahagi pa rin ito ng pandaigdigang kaguluhan. Dalawang buhawi ang tumama sa lalawigan ng Hubei na may hangin na umabot na hanggang 93 milya bawat oras na nadulot ng mga namatay, nasugatan at pagkasira sa mga lungsod tulad ng Huangxi, Huanggan, Edzhou at Xianing. Ang Hubei ay sentro ng industriya at teknolohiya, kaya bihirang ganitong pangyayari rito. Dahil dito, nadagdagan pa ang bigat sa balita ng araw. Sa Hubei, sabay-sabay lumilitaw ang kuryente, depensa, matinding klima at mga supply chain bilang mahihinang punto. Ang summit sa Ankara ay hindi lang basta pagpupulong ng mga lider. Isa itong pagsubok ng autoridad. Dumating si Trump na naniningil sa kaalyado, pinupuri ang Turkiya, pinipresyo ang Europa at pinaparusahan ng Iran habang tinangka ng rehimen na itulak pa ang hangganan sa kipot ng Hormuz. Patuloy ang krisis at mahirap ang negosasyon. Pero mabigat ang naging senyales nitong Martes na wala ng isang ekonomikong konsesyon na may estratehikong halaga ang rehimen ng Iran. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ninyo ang aming proyekto at mag-ambag sa pananalapi sa pamamagitan ng Pixky na makikita sa inyong screen. Kami ay independenteng channel na nagbibigay ng tama at totoong impormasyon. Ang inyong ambag ay tumutulong sa aming pagpapatuloy.